Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for the Lord is my shepherd. Psalm 23 verse 4. Hello brothers and sisters in treasure hunting all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Also shout out sa ating mga subscribers in abroad diyan sa California, in Canada, Australia, United Arab Emirates, Riyadh, Saudi, Doha, Qatar, also in Indonesia, Malaysia, Korea, Taiwan, and New Zealand. How are you guys? At tayo'y magbigay ng kunting prayers at dasal sa ating mga kapatid at mga kababayan diyan sa Palestine at sa Israel, na kung saan sa ngayon ay meron silang mga kunting sigalot na nangyayari doon. Sana ay matapos na ang mga ito. At ngayon ang ating tatalakayin ay tungkol naman sa problema ng ating katiats. Paano nga ba natin hanapin ang treasure sa ganitong mga markers? Ang dubling arrowhead. Ano ang kahulugan nito? Ating tunghayan dito sa aking video. Alright, welcome back to our treasure markers and symbols decoding. Ito ay partial analysis lamang, mga katiats. At dito sa picture na ito, napadala ng ating katiats somewhere else, ay sa tingin ko ay maganda naman ang marker na ito. Alright, at kung ito ay gawa ng Hapon during 1940s, World War II, therefore ito ay legit sign ng Yamashita treasure. Ang problema kasi guys ay mayroon ding mga treasure hunter noong dekada 80 at 90 na nagka-carve din ng mga signs sa mga bato. Kaya minsan naliligaw tayo at parang naluko tayo ng mga signs. Yung iba hindi talaga legit, pero kopyang-kopya nila yung mga signs na nakikita nila sa mga libro. Kaya ganun ang nangyari guys. Hindi lahat ng marka ay legit sign, pero walang mawawala sa atin kung hukayin natin yan. Hindi naman tayo magkasakit kung ating itry paghukay. Ganyan lang talaga. Trial and error ang method. So, atin i-assume na ito'y legit sign. Sa tingin ko itong dalawang V dito, ito ay legit marker for Yamashita treasures. Merong X dito na kung tingnan nyo ay parang maganda naman ang paggagawa ng X na yan. Kasi sa tagal ng panahon, yung ibang marka ay medyo masisira siya at hindi na siyang perfecto na carving kung tingnan natin. Kaya minsan ang ibang sign ay nasisira dahil sa tagal ng panahon. So isa-isahin natin ito guys pag decode kung saan ba pwedeng hanapin ang item. Alright, so punta tayo dito sa isang page ko ito. Dito natin to i-decode. Alright, so letter V, yung parang number 7 na ganyan. Pero mahalata mo kung yan ay number 7 kasi ang number 7 ay mahaba yung kanyang ibaba. Ganyan. Pero kung yan ay letter V or arrowhead, ay pantay yung kanyang dalawang line. Ang haba nitong dito ay pantay sa kabila, di ba? So that is an arrowhead. At ang arrowhead, yan ay pointer to the treasure. Ngayon, ang isang arrowhead, ilang metro ba yan guys? Ang isang arrowhead ayon sa libro ng aking father, ang arrowhead ay 5 meters. Karamihan, ang arrowhead is 5 meters distance. Ang ibig sabihin yan, hindi ka agad yan treasure. Sa 5 meters distance, puntahan mo doon at i-check mo kung merong bato, nakakaiba ang hugis, therefore yun ang marker na doon ka magbaon. Or kung 5 meters galing dyan, merong
Centennial Old Tree, pwede rin doon. Kasi yan ay pointer. Ngayon, kung dalawang V ang nagaganyan, literally, ang ibig sabihin ay double the distance. So, V plus V equals 5 plus 5. Eventually, ang lalabas ay doble. That is 10. 10 yards or 10 meters. Ganyan palagi ang mga distances ng mga treasures. Kung hindi sa meters, nasa yards. Minsan foot. Minsan dipa, yung fathom na tinatawag. Sa Hapon, yung ken, yun ay dipa. Isang dupa or dipa sa Tagalog. Alright, so madali lang to hanapin guys kung ito ay talagang legit sign ng Yamashita treasure. Ay napakadali lang niya kasi meron siyang dalawang pointer, double the distance of the first. Ang lalabas ay 10 meters or 10 yards. So isang hukay lang tayo dito. Alright, so paano ba natin i-legitimize na treasure marker talaga to? Okay, so tingnan yung palibot ng bato na to. Pag meron pang ibang mga marka dyan na kanji or letters, alphabet letter na A to Z, yan ay mga markers for treasures. So example ito guys, merong X dito. Ang X of course is a symbol for Yamashita treasure, which is starting point or beginning of your tracking. Diyan ka mag-umpisa sa X. Meaning dito na bato ay titingin ka sa palibot nito 10 meters ang palibot ng bato. Kasi ang X ay tinagilid lang yan na 10. Ganyan talaga ang pagkasulat niyan sa Hapon. Tinagilid nila yan para magiging X, para hindi gaanong halata. Kasi ang cross sa Hapon, yan ay zoo. Ang zoo, ang meaning ng zoo ay 10. Zoo equals 10. At ang symbol for zoo is yung cross na gaganyan. Kaya palaging merong X na treasure marker ng Hapon as a beginning point for treasure hunting. Doon ka mag-umpisa sa X. So tingnan sa unahan guys, 10 meters in circumference ay may makikita kang mga marka or kakaibang hugis na bato doon sa unahan, which is nasa loob lang siya ng 10 meters circumference. Kaya sukatin nyo ang bato, ito yung sa gitna, and then iikot kayo ng 10 meters ang layo galing sa bato. At doon maghanap ng mga treasure marker na magtuturo ng final digging spot. Yung doon na talaga tayo maghukay, final digging spot. Okay, ngayon atin ito tingnan guys. So double the distance, lumabas na 10 meters. So ang gawin natin ay, kung ilagay natin to sa compass, ang kalabasan nito ay nasa northeast siya. Nasa northeast. Kasi nagaganyan siya. So meaning to say dito, northeast siya. Okay, so tingnan natin sa northeast. Kung yan man ay northeast sa actual. Itong anggulo lang nito guys, papunta doon. So doon ang hanap natin sa unahan. Kanina ay tiningnan natin ito, ang direksyon ng dalawang arrowhead na ito ay papuntang northeast. Kung tingnan natin sa mapa, pag ganito ang actual niya na posisyon dito sa ating mapa, ay dito siya papunta sa northeast. Ngayon, 10 hakbang or 10 yarda or 10 metros ang ating tatahakin papunta ng northeast. Yan ang tinuturo niya. At kung hindi northeast ang tinuturo nito guys, ay para mas sure, lagyan nyo yan ng linsa or nylon or straw. Ayan, i-align nyo yan kung saan yan tutungo. At sa dulo ng nylon na 10 meters ay doon kayo titigil. Okay, at ating i-side view ito para
mas klaro. So example ay naka side view na ito guys. Nakaganyan na ang dalawang arrow. So dito na siya pupunta. Example, 10 meters. So test dig tayo sa 10 meters ng 2 meters deep. Yan palagi ang test dig kasi ang karamihan ng treasure na nakikita ay nasa 2 meters mahigit lamang. Kaya sa 2 meters ay meron na kayong ma-encounter na mga bagay-bagay na gawa ng tao na naisama sa pagbaon doon sa hukay. Diba kung maghukay tayo guys ay meron tayong aksidente na mahulog doon sa hukay or maitapon or sadyang nilagay as a marker for treasure na kung saan ay nasa baba pa ng 2 meters. So dito ang treasure, hindi ang treasure kaagad makita sa 2 meters. Ngunit sa 2 meters ay marami na kayong makitang mga palatandaan na mga bagay. Tulad ng mga bato na bilog na may mga butas, triangle na bato. Yung iba nakakita rin ng turtle sa loob ng hukay. Ganyan na mga markers. Meron ding mga hugis itlog na may mga kulay na bato. Marker din yan. Okay, so 10 meters or 10 yards. Kaya ang gawin guys, para ang yards at meters ay magkasama na yan sa isang hukay lang. Ang 10 yards at 10 meters ay isang hukay lang yan. Ang gawin ay lakihan nyo ang diameter ng hukay. Gawin yung kung pwede ay 2 meters diameter or 1.5 meter. Kasi kung yung hukay lang natin na kakasya lang yung isang tao ay mahirapan tayo na matamaan ang item. Tulad nito guys, kung ang item ay dito sa drawing ko, ang item ay example ay nandito. Ito yung gold. Kinulayan ko yan ng yellow. Ngayon, kung maliit ang ating hukay, kung ito lang ang hukay natin guys, dito, yan, hanggang dito na tayo sa paghukay. Ganyan lang kaliit ang ating hukay. Ang nangyari ay hindi natin ito natamaan sa paghukay natin kasi napakaliit ng diametro ng hukay. Kaya wag tayo magkuripot sa hukay. Yung iba kasi ay pag malaki daw ang hukay ay mas maraming lupa ang tatanggalin doon sa hukay. Ganyan talaga. Mapapagod tayo. You need manpower sa paghukay. Kaya ang ginagawa ko kung ako'y magpahukay ay merong sweldo. Merong kahit kalahati lang na sweldo sa bawat isa, sa bawat itong naghukay. Dapat meron silang pag-uwi, maibili ng pagkain at yung mga pangangailangan pa na pangkusina para walang magutom. Kaya yung iba ay sumurinder kasi walang financing. Mahirap talaga ang treasure hunting. Okay, at ngayon guys, kung wala sa 10, saan na ba tayo pupunta niyan? Kung wala sa 10, okay. Ang arrow ng Japanese arrow ay mapaglinlang, sabi ko sa inyo. Pag ganyan na arrow ang ating pagkaalam, pag ganyan na mga arrow or pag ganito na arrow, ang ating pagkaalam ay ang direksyon ay papunta doon. Ngunit diyan tayo nagkamali paragi. Kaya ang second option natin na direksyon ay kung natandaan nyo, ang next option ay ang opposite. Ito ang first option. So una ito guys ha. Pag wala dito sa 10 meters or 10 yards, pag wala dyan, plan number 2 or plan B tayo. So saan ba ang plan B natin papunta? Of course, sa sinasabi ko na opposite. Ngayon, tingnan natin babalik ang original na itsura ng arrow. Nakaganito ang arrow guys. Ayan. At kung atin i-align yan
pabalik ang kanyang mga point. Itong mga tulis ng araw, ialayan natin yan uli. Pero pabalik na siya papuntang dito. Ngayon sa southwest na naman. Kasi papunta siya dito guys. Kung kumpas siya ay ito yung south, ito yung west. So papunta siya ng southwest. Kanina papunta tayo doon sa northwest. So southwest, and then ganun din ang gawin. 10 yards to 10 meters. 10 yards or 10 meters. So example ay, paiksiin ko lang to guys, maiksi lang ang linya sa example. So example, dito lumagpak ang 10 yards or 10 meters. Pero ang direksyon ay opposite na ng northeast. Nasa south west na tayo. 45 degrees. Yan guys, di ba? Kung atin yan i-cross, 45 degrees ito dito. At ang 45 degrees ay ginagamit yan ng mga Hapon sa kompas. Maraming naibaon na treasure sa 45 degrees, pero karamihan ay inline talaga sa east, west, north, and south line direction. Karamihan ay naka-inline dito guys, itong mga ito. Kung yan ay west, so naka-align sa dulo niyan. Sa east, sa dulo rin ng east, given ang distances. So dito ay 45 degrees tayo southwest at sa 10 meters tayo maghukay. Opposite direction of yung kanina sa ating option number 1. So dito ang option number 2 guys, same thing, ganong paraan pa rin, 2 meters test dig. At tingnan lang kung saan talaga nagkaturo yung symbol na yan by placing or gamit kayo ng yung sinasabi ko guys na kumuha kayo ng straw, nylon or robid or rope at ilagay nyo dyan guys, ayan, hawakan doon sa kabilang dulo ng isang tao at kung saan yan tatama na 10 meters ang haba ng inyong lubid ay doon tayo maghukay. Ang paraan ng pagbasa ng treasure marker guys ay that is ancient method at ginagamit pa rin hanggang sa ngayon kasi ang mga markers na yan ay hindi yan nawawala. Nandyan lang yan, hundreds of years, thousands of years sa mga bato. At ang mga marunong magbasa niyan, kung sa Egypt pa yan mga hieroglyphs, ang expert sa hieroglyphs ay hindi mga Egyptian. Ang expert sa hieroglyphs ay yung nag-aaral na mga Amerikano, mga English, mga Pranses. Sila yung mga nakadiscover sa Egypt, hindi yung mga Egyptian. Anong nangyari? Ang hieroglyphs dapat sa Egyptian yan, di ba? Pero ang hieroglyphs ay sinulat yan ng mga Egyptian noon, ng mga Egyptian priest at pharaoh. Pero ang hieroglyphs ay hindi yan nababasa ng mga pangkaraniwang Egyptians. Tulad din yan ng treasure marker ng Japanese na kanji, which is modified kanji na hindi rin mababasa ng mga ordinaryong Hapon. At tanging yung nagsulat lang ng kanji na yun, ng mga modified, ang nagkakaalam ng meaning at simbolo ng every kanji character na treasure marker. Maliban na lang pag ang mga kanji na isulat ay yung original talaga, tulad ng itong mountain na nagaganyan. Halata kagad natin na yan, mountain yan. Ito, river, tatlong guhit, di ba? Gold, ganyan. Yan ay kanji na atin kaagad yan ma-distinguish na kani, kin, kanji, mani, takara. Ganyan. Pero sa mga Hapon,
yung sa treasure marker nila ay pinagsama-sama ang Korean alphabet at Japanese kanji plus modified, imbis na pinaghalo na nila yung Japanese at itong Korean na mga karakter or alphabet, at ito'y pinahirapan pa nila, dagdag na yung pag-modify nito. Kaya mahirap talaga maintindihan ang itong treasure marker ng mga Hapon, at ang nakakaalam lang yan ay yung mga meron ng experience at naka-record ang ganyang klaseng mga markers kung ano ba ang mga meaning niyan. Kaya ang ating decoding ay base yan sa mga totoong meaning ng mga nakuha na treasure noon. Alright guys, so konting paliwanag lang yon. Sana ay meron kayong kunti rin na nalaman sa ating episode ngayon. Hindi na ako magtatagal. Maraming salamat sa inyong panonood sa channel. Thank you for subscribing. And don't stop chasing for your dreams. Ciao for now.